naalala kong bigla eh. Siva 5 kay Kiloy. Andito na kami sa Denmark. Tapos nag-rent kami ng donkey na bike. Tsaka dito rin pala meron din pala mga bike rental shop. Pero yung malapit sa amin sarado kasi. Kaya naghanap kami ng ganito sa application. So makikita nyo dito yung bike dito, parang siya, nagpa-follow siya ng rules ng mga kotse. Hindi siya sa pedestrian. Tara. So kung magpe-pedestrian ka, kailangan nakahawak lang yung bike sa'yo. Pero pag gusto mo mag-bike, doon ka sa may mismong kalsada at magro-rules. Follow ka ng rules ng kalsada. Tulad na to, nasa pedestrian siya, na carry niya yung bike. Napakadaming bike dito. Nasa ano pa lang kami, side street lang. Tapos tignan yung mga building dito. Yeah, no? So check namin yung sa bike dito. Yung is yung kalsada na rules, yung mga sasakyan na rules ang pina-follow nila. Tapos pag pupunta ka dito sa kanan, kailangan mong bumaba sa bike at itulak. Maganda na rin itong ginawa namin na nakabike para mabilis yung transpo namin, para kung sa mga pupuntahan namin bike lang kami. Tapos doon na kami maglibot kung nasa tourist spot na ba kami. Yan, katulad nito, hinto kami mismo dito sa, ayun, katulad nyo yung isa, yan, naglalakad lang siya pag pedestrian. Pero pag bike, ano talaga siya, ayun, follow. Eto, batang pasaway. Saka dito tingnan nyo, talagang bumababa talaga sila pag nasa pedestrian, no? Ang galing ng ano nila dito, system ng bicycle system nila dito. Sobrang masunurin sila, no? Talagang pag pedestrian bababa sila, pag bike lane sunod sila sa traffic. Pero ito, batang pasaway. Ay di pala, kumanan. Parang may enjoy ko yung Denmark sa pagbabike. Kasi yung bike lane niya maganda, kasi smooth yung daanan ng bike lane. Hindi siya nakasama dito sa pedestrian na medyo lubak-lubak yung mga stone. Ito smooth. Para may enjoy ko dito. Ang sarap mag-bike sa Denmark. Ang nagustuhan ko dito sa sa Denmark din, yung pag nagbabike ka daw, sabing ganon, mas priority daw yung nagbabike kaysa sa pedestrian. So yung mga pedestrian, pag may nakikita silang nagbabike, kailangan nilang huminto para padaanin muna yung pedestrian, yung nagbabike. Kasi yung iba, di ba, parang pedestrian ang priority. Dito ang nagbabike ang nagpo-priority. Ang daming nagbabike. Ang sarap magbike sa Denmark. Ganda dito. Tapos dito, di ba, nakita nyo, nasa bike lane kami. Pagkakaliwa kami, may sariling stoplight din yung bike lane. Ayan, oh. Tapos ito rin, stop. Ang ganda dito. Sana maganda yung quality. Against the light kasi ako. Ito ata yung Castellet. Ito kaya yun? Ah, bilis.
Ganda dito sa may ano, Little Mermaid. Baba kaya tayo dito? Ha? Oo. Pag maglilibot sa ibang bansa, magre-rent na kami ng bike para mabilis kami makapunta sa iba-ibang lugar dito. Sa'yo sinabulak mo? Check mo? Oo. Yan, makikita nyo yung mga nakabike dito. Talagang buwababa sila sa ano, sa bike nila. Kasi pedestrian. Ang daming turista ngayon. Sami? Dito na kami kay Little Mermaid. Sakto. Ito pala yung famous na Little Mermaid dito. Ang daming nagpupunta. Tapos sabi niya kuya, follow na lang yung lake. Ha? Follow trip na para so. Grabe, astig dito. Kaya pala sabi ni kuya, sobrang ganda dito sa Denmark maglibot kasi may maganda sa tubig. Nakaka-relax. Tapos titignan mo yung mga galawan ng mga turista. Pero tignan nyo muna to. Ito mukhang maganda dito sa ganda ng mga structure din na dito. Dito kami ngayon sa may Castellet. Ang ganda ng fountain na to. Grabe, dito pa lang panalo na agad yung view. Sobrang ganda agad. Ganda dito, namimiss ko tong ano, yung ganitong park. Para siyang Singapore. Ha? Namiss ko yung Singapore kasi katulad ng ganito. May seaside siya na bike and walk path. Tapos lakad-lakad ka lang. Yun na. Ito na yung paborito ko. Andito na yung paborito kong spot. Mainit kasi. Nakabilad. Kaso lang puro lalaki. Akala ko may mga babae dito. Ang daming mga nagbabike dito. Tapos ito, tingnan nyo, priority kami. Uy, grabe, ang ganda nito. Shit. Ang angas.
Ang ganda. Para akong kala ko nasa Vatican na ako eh. Ganda dito sa Denmark. Grabe, hindi ko rin na-expect na ganito. Ay, nagpapalit na ng changing of guards. Buti naabutan namin. Grabe, sinusundan talaga ng mga tao. Bababaan ko lang sobra. Ano? Parang Rome. Sa Rome, Quezon City. Rome, Cubao. May MRT dito. Sundan talaga natin. Gusto mo? Ano? Sundan ba natin? Hindi na, halika mo. Doon tayo. Doon muna kami sa kabila naman. Tapos na. Yun o. So grabe, ang ganda pala dito sa Denmark. Hindi ko ina-expect yung ganda niya kasi kala ko more on buildings lang siya. Pero kita nyo naman dito parang sa harbor nila. Tapos yung pumuntahan namin dito, sakto yung panahon. Ito na yung pinaka-exciting part. Meron dun mga nakabilad. Bilad na fresh meat.
Ganda dito sa may pinaka kanal nila. Ito yung famous na nakikita natin sa mga video eh. Nalo. Denmark 10 out of 10 din. Sobrang busy yung part na to. Ito yung para kasing ito yung famous na kanal nila dito eh, oh. Kaya napaka busy. Tingnan nyo kung sobrang daming tao. Ngayon pupunta nga kami dun sa may kabila bridge. Maganda daw mag video dito eh. Sige, una ka. Una na ako. Uphill. Ang ganda, grabe. Ang daming turista. Nakakaaliw. Ingat ka, may ano, basag ah. Ubos ang memory ng GoPro ulit. Ayun na yung mga fresh meat. Grabe, ang daming turista dito. Ito guys, ito daw yung free area na pwede daw magbentahan ng mga kung ano-ano, mga illegal na hindi daw sila uhuhulihin. Itong part na to. Doon siguro yan sa loob mismo. Pasukin natin ito. Ganda dito. Yun nga, ito daw yung free area ata eh. Parang ang ganda dito, grabe. Kakaiba yung ambience. Parang wala ka sa Europe. Rico.
Ang ganda ng Denmark. Grabe. Ang daming interesting na makikita. Hindi lang siya yung puro building or modern. Meron siyang ganito. Yun nga yung parang mga nagbebentahan daw ng kung ano-ano. Pero parang ginawang tourist spot siya, oh. Dito ang side na to, parang hindi kami nasa Denmark. Para siya yung sa mga hipster na para may mga Changi na store, tapos puro graffiti. Katulad ng ganito. Ano? Sobrang daming nagbabike, kaya pala parang priority talaga yung nagbabike dito kaysa sa pedestrian. Bumalik na lang din kami kanina. Grabe, kala ko Sweden na yung parang pinaka gusto kong country, pero ito ang ganda ng Denmark. Para siyang Singapore na country pero nasa Europe. May parang tourist spot, tapos may parang pang local, pero kakaiba to, sobrang ganda as in. Tsaka yung bike nga dito talaga may sarili silang parang rules. Kung sa sasakyan meron silang para sa sasakyan, dito meron ding way para talaga sa mga bike. Ang daming tao doon, no? Ito na yung famous sabi nga ni Kuya na kanal na palagi natin nakikita sa Denmark.
Ang sarap mag-bike sa Denmark, grabe. Grabe, ang daming tao compare ka hapon. Grabe, buhay na buhay ang turista dito sa Denmark. Grabe, sobrang ganda. Kala ko, oy ate, ang ganda dito. Sobrang ganda dito sa Denmark. Wala akong ano, iba yung na-offer ng Sweden, iba rin yung ino-offer ng Denmark. Sobrang busy, as in, grabe. Famous na famous tong lugar na to. Grabe. I-highlights ko na lang tong trip namin sa Denmark. Sobrang ganda talaga. Ayoko na lang na kung ano mga sasabihin ko. I-videoan ko na lang yung mga magagandang spot dito sa Denmark. Ang ganda talaga ng sistema ng bike dito sa Denmark. Ayan, kita nyo dun sa kabila, puro mga nagbabike dito, naglalakad. Tapos yung sa sasakyan, tapos may sariling stoplight din yung bike dito. So katulad niya, no, pag nasa sidewalk ka talaga, hindi ka pwedeng gumamit ng bike, dapat nasa bike lane ka. Tsaka grabe, ubus na yung memory ko ng GoPro ko. Hindi ko pa nakakukuhanan yung mga magagandang mga lugar dito sa Denmark, sa sobrang daming magagandang lugar at mga magagandang building. Tsaka sobrang natutuwa ako as a bicycle enthusiast. Napakaganda talaga ng sistema nila. So bukas na lang ulit at paubos na rin yung memory ng aking GoPro. Enjoy nyo na lang yung mga buildings dito habang nagbo-bike. Pauwi na kami, papunta na kami sa doon sa may bahay ng pinsan ng asawa ko.